Now, saan sa Bible yan? Iksiyan mo lang. Immediately, Jesus reached out his hand and told him, "You of little faith," he said. "Why did you doubt?" Sino pinag-usapan dito? Nasa bangka ho sila. Nakita ko si Jesus naglalakad. At gusto niya pumunta kay Jesus, di ba? Sino siya? Si Peter Roman. Di ba? Peter Roman. Okay. Ano rin sa tubig? Mula ka nakasya sa tubig. Nakita niya alon. Nakita niya pagdilig. Nakita niya si COVID. Lord, nag-isip ka na. Naka-isolate din si Peter. Positive siya kanunod eh. Just joking lang. You can relate now. Wala kang pagalitan dito. Wala kang pag-aasa ng faith dito. Reality ito, pinagtitibay ng Diyos. Gusto ng Diyos, tumibay ka. Sila, kaya nila, gusto ng Diyos, makita ng mga tao sa paligid mo. Uy, tumibay ka ng faith. Nagsisip ka pa rin, nagpupuri pa rin, isolated na ka. Kung wala kayong totoong faith, hindi ko punta dito. Wala kayo dito. So Peter, ang sabi ni Lord kay Peter, immediately Jesus reached out. So kahit wala na, depressed na Lord. Tingnan mo, immediately Jesus reached out his hand and called him, "You of little faith." Stage 1. Alam ni Lord bagsak ka na, lunod ka na. He said, "Why did you doubt?" It happens every day. Now, how God builds our faith? Stage by stage. Di pa tayo sa susunod. Number 2, I know He will. Sabi tayo, I know He will. Okay. God will do something. Okay. Look at this. When Jesus heard this, He was amazed at Him. And turning to the crowd following Him, He said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Sino pinag-usapan dito? The centurion, the military man, the obey first before you complain. Di ba? Ang military man, hindi mo basta-basta kasunod niya. Okay. Now, sabi niya sa Bible, alam mo, paraphrase ko na lang. You are a man of authority. When he said man of authority, you are a man of power. Authority means power. Kasi ako may power din ako, may authority ako. Official mo ako, centurion po ako. If I say this person, my soldiers, turn to the right, they will turn to the right, turn to the left, they will turn to the left. About face din yan, because I'm a man of authority. Alam niya ang authority, and you Jesus, you Lord Jesus, is a man of authority. Naiintindihan niya ang naniniwala sa authority. Naiintindihan niyo ba ang paniniwala, believe? Naiintindihan niyo yung faith niyo na si Jesus may authority? Naiintindihan mo ba na ang faith mo ni Jesus may power? Pag hindi si Jesus ang faith mo, no power. Drown out. Pero pag si Jesus ang faith mo, may power. Now, remember, this is a centurion, a Roman soldier. Ano sabi ni Lord? I have not found such great faith. So from little faith, naging great faith, stages. Nasaan ka na ngayon? Kasi naiintindihan niya eh. Alam na nila na si Jesus na nagpapagaling. Narinig niya, maraming pinagaling si Jesus. And that time on, yung oras na yan, nag-usap na sila si Jesus. Tinandaan niya, pag-uwi niya sa bahay, ganun hindi yung oras kumalik ang kanyang servant. Isipin mo, God is the same yesterday, today, and forevermore. Do you have faith? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Lastly, this is very important at this point in time. Kailangan ito. Saan tayo? Number 3, I know it's done. Sabi-sabay ho natin, I know it's done. Humana. Gawa na. It is finished. Okay, look at this. He said to her, daughter, your faith
has helped you. Your faith has blessed you. Your faith has, kung ano mang ipangayon mo, go in peace and be free from your suffering. Sino pinag-usapan dito? Isang babae na nagkaroon ng sakit, nagdurugo ng ilang taon. Naubos na ang kanyang kayamanan, nagkautang pa siya, hindi siya kumagaling. Ginawa niyang last recourse, si Lord. Grabe na, ubos na eh. Ubos na ang kayamanan niya. Tapos hindi siya kumagaling, nagkautang pa siya, may sakit pa rin siya. Last recourse. Ang tao ganun eh. Last recourse, si Lord. Ganun ang faith. But anyway, it is written, it is not. Ibig sabihin, alam ni Lord, yung babae na yan, kasi mahaba ang kwento, Lord, sid lang sa laylayan, Lord, gagaling na ako. Grabe yung faith. Alam mo yung laylayan, hindi yung damit, may malalim akong nakuha ng impormasyon. Yung parang, abito at tawag ko ng suso na parang sa Hudyo, parang, hindi to alyan. Yung ginagawa dito. Hindi ko lang tawag ko. Sinusunod pastor ni Pastor Roma, tawag na. Meron ako na. Yung sit doon, yun yung tinats. Sa kanila wala, very significant sa mga Hudyo. Pag tinats mo yun, lalo na si Jesus sa nagsuot, gumagaling siya. Isipin mo para sa'yo, Lord, makatas ba lang ako sa laylayan mo? Gagaling ako. Ang tawag mo, I know it's that. Makatawa ka na ulit na, anak ka ng Diyos. Hindi ka ba humingi? I know it's that. Anak ka ng Diyos. Ang hinahanap mo, anak, hindi ka naman nakikinig sa aking salita. Aminin natin, nakamonitor tayo kung ilan ako namamatay sa COVID. Sa Cebu, sa Visayas, sa buong mundo. Di ba, nakamonitor tayo? Nakikinig tayo, naki-update. Update ko ba ni Lord yan? Ngayon, anong mensahe ni Lord? Eto! Essential! Pinagtitibay ko ang iyong pananampalataya. Huwag kayong matakot mga anak ko. Sayang ang aking tugo doon sa krus ng Kalbaryo. Iniligtas ko ngayon tapos ayun kayo. Faith. Okay. Now, God cannot remove our complaints, but because of our faith in Jesus Christ. Malapit ho ako matapos. Bilisan ko ha. Ano bang mga hadlang sa faith? Baka hindi ko lang, share ko lang. Pabilisan mo. Hindi ko na babasahin. Pag nakita mo, nangyari siya, sabi ko lang, ouch. Aray. Nakahadlang sa ating faith. Pag meron ka na nakikita nito yung, ouch, sorry Lord. Okay ba? Ouch. Ito yung mga hadlang. At madalas nangyayari ito. Amen? Okay. Now, ito mong sabi ng Bible. For faith to operate in our situation, we must believe and obey God's word. Faith is active, not passive. Okay? Now, ito po yung verse. In the same way, faith by itself it is not accompanied by action, is dead. Habang gumagalaw tayo ngayon, habang meron tayong ginagawa, okay, one question na, nag-ooperate kayo dyan, para kanina yung ginawa niyo. Marami nandyan. Para kayo, Lord. Okay. Now, if you are doing it not by faith, you cannot please God. Because I have faith in God, that's why I'm serving my God. You cannot serve God if you do not have faith in God. Kasi doon lang namin please si God sa faith mo, hindi sa ginawa mo. But yung work mo ngayon, i-accompanied sa faith mo, ito yun. Napi-please ang Lord. So alam natin ang mga anak. Ito naman yung the other side of the coin. How to activate my faith. Sabi mo, thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Ang dami mong hiling ang dami mong sinasabi, hindi ka ba lang makakaw ng verse? Hindi ka ba lang makadeclare ng verse ni Lord? Hindi ka ba lang makadeclare ng word sa Bible para i-claim mo, di ba mayroong right verse, memory verse, o sa mga iba na mga verse? Di ba? Ang dami mong sinasabi, hindi ka makadeclare. Hindi wala ka nang narinig, hindi nakalimutan mo na. That's why,
Always have faith in the Lord. Faith. Now, dito ko tatapos. Sabi niya ng kumpya. Sorry, nagkamali ako. Okay. Dito ko tatapos. Ang sarap nito. Hindi isang buwan hindi kakain. Nang-lechon. Okay. Nandahalin ko po, dahil dito ko tatapos. Sa lahat ng paliwanag about one of the most essential thing or part or power or pagnahanlan ng tao. Sa daming paliwanag about faith, this is very important. Kasi ikaw to. Ikaw to. Hindi nito. Tapos na si Lord, nagsalita na si Lord, alam niyo na kailangan mo, alam niyo Lord, yung bukas alam niya, yung next month alam niya, pati kalitasan natin future, alam na niya. Amen? Amen. Ito, hindi mo ito alam eh. Basahin mo, I have been crucified with Christ. Did you say amen? Amen. Pag na-crucify ka ni Christ, huwag ka ikaw, Lord, sige Lord, andyan there. Okay. I no longer live, yung old self mo, yung ugali mo dati, hindi na yan yung crucified ka na ng Jesus eh. Anak ka na ng Diyos eh. Hindi na crucified. Patay na ang lumang pagkatao mo. Kaya ka na problema sa iyong faith kasi umiiral na naman. Bumabalik unti-unti yung dati mo. Aray. Ngayon, itong kagandahan ng naman ng Diyos, I no longer live, but Christ lives in me. Amen. Amen. Isipin mo si Christ na tuyo sa iyo. Hallelujah. Ako, balakpak talaga ako. Para sa kanya, nakuha ko si Lord sa atin. That's the problem. One of the most essential at this time is faith, but the problem is that faith is about our attitude. That's why God wants us to be stronger. Now, tuloy na po. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of Man, who loved me and gave himself for me. Ang sarap. Ulitin ko ha, para natin ha. The life I now live in the body, in this flesh, I live by faith in the Son of God, Jesus Christ, who loved me and gave himself for me. Sabi ng mga tambay, ngunit ka pa. Sobrang pagmamahal niya sa iyo. Binigay niya ng buhay sa iyo. Ano ka pa talaga? Naniniwala ka ba sa kanya? Hindi. That's why I live by faith in the Son of God. Ito yung essential natin yun. Nabi magkikibot niya habang magsalita. Hallelujah. Let the Holy Spirit move. Meron kaming prayer in wife. Actually, prayer din yung wife. Kasama na rin ako. One time, pati kami, pastor siya wife conference. At tinanong kami ng speaker, foreigner. Okay, husband or the pastor, I want you to write top 3 priority of your prayer. Tatlong mga prayer request na priority mo ngayon. Sa puso mo, sa buhay mo. And why? O kayo magpugyahan ni pastor, isulat mo rin kung anong top priority mo. Tatlo din. Sulat din si wife. Pagkatapos, hindi. Compare. Alam, dinili pa rin mo. Tingnan mo, sino makikinig? Ang dami nyo makikinig. Kayo mismo na pag-asawa, hindi ka nag-iintindihan. Tinis kami. Of course, ang pastor, pray na. Lord, bless the church. Lord, we need anointing. Lord, we need strength. But of course, the wife is different. Lord, doon ko yung balay mo doon. Lord, ang mga anak, Lord, eskwela niyo ko yung bayan sa matrikula. The pastor is asking, Lord, bless the church. Pag-abihin mo na ng morning. In short,
Diyos. Pero nag-pray ka. Bakit ka humingi? Nanghingi ka ba dahil tinanong lang? O naghingi ka dahil naniniwala ka? Naghingi ka ba ngayon sa Lord dahil kailangan mo lang? Gutom na eh. Or naghingi ka ni Lord dahil naniniwala ka? Hairline difference. More than 50 years ago, uwi na ako kami dito, mga kapatang taon, 33 years po kami sa Manila, taga-Cebu po kami, taga-Yungan po kami. Dito po kami sa Laguna. We almost forget our prayer. Sabi ko ha, malabo na yung prayer mo, kasi wala din sa akin, wala akong chance. Uwi na rin siya po eh. At yung hindi mo sasakyan, bahay, wala ako na rin yan. Mahal sa akin eh. Do you think God will forget your prayer? If He is not God, He will never forget your prayer. Because you pray it by faith. Oh, hallelujah. I think 2 years ago, Pastor, we were invited once doon sa Ricardo. We're in tears. Sobrang hiyak namin. To God be the glory. Ganda ko sa parang testimony ko lang sa iyo. For the glory of God, kailangan kong sabihin para ma-encourage kayo at yung mga nanonood. Hindi namin expect na pagdating namin sa Cebu, babalik talaga kami sa una sa Ginamos. Para maganda pakinggan, balik kami sa no sa una sa Ginamos, Bahaw. And we have no choice din. Wala na talaga. After 1 year, after 1 year. Wala talaga. Kung church, kakaon ni Mrs. Tulong na nung hapon, tingin-tingin, may gutom man. Yamay kami ang Ginamos na yun na, luya. Ay sili na karamansi. Okay pa rin. Pwede ko man. And I know why God allowed those, how God builds my faith. Because before, sarap ng buhay ko. But here, sa Cebu, may tinutulong siya sa akin. Ano, magsisilang ko pa sa akin? Una na sa Ginamos. Kaya blessed ako ng pastor na yun. Sa kanya, walang lasa yun kasi walang bilang. Akin, bayan ako. Maglilingkod ka pa ba sa Diyos? Alisin mo maglilingkod. May faith ka pa ba kay Lord kahit hindi mo kayo tutaan? Buhay pa ba ang faith mo kay Lord kung mag-uukak mo na buhayan? I'm saying this with love because I experience it. Ngayon mo lang ang nawahan. Itong time na to. Lord, grabe ka. And everything. Nagsisiyan na kami, magulo na kami. Gutom, wala lahat. Hindi kami pwede lumapit sa amin kasi born again. After 3 years, nag-declare ang church. Ang church ito. Ginamit ni Lord ito. I know na sa isipan ni Pastor. Financial breakthrough. Spiritual breakthrough. Blessings and breakthrough. Kinilimutan ako. Kinilimutan kami ni Mrs. Ako tayo kami. And the congregation bless us. You know why? At that time, puto lang kami kuryente. Puto lang kami tubig. Wow! Nakita yung kutsi sa labas. Ang prayer ni Mrs. 20 years ago. Han pasakit. Mga wife na hindi ako. Han pasakit. Lord, pasakit sa nagsakit ng tao. Galingo ng Lord, huwag namin mamatay. Mabuo kayo ng prayer, pero kinasikasin mo to. What does the quality ni Lord? Okay, ito mas Manila siguro, nakapag ko sa akin, hambog kayo eh. Kay California, dili to faith. Dili, wala naman, kinapos na, sorry mga kutsi. Kanya, wala kayo bayad, isang 5 tapos. Pero naalihan ang pang-ministry.
slide na yan. Ito ako challenge you. I would like to make a challenge sa audience. Imagine yourself that we are inside the comfortable circus. And then, may lubid dito na itali ko dito at itali ko dyan sa dulo. Tali na. Sabi naman, nakatali na. Sino yung circus man? Naniniwala ba kayo na ako ay makatulay sa lubid na yan, sa tali na yan, at tatawin ako sa kabila na walang hawak, tulay ako? Naniniwala ba kayo? Sabi ng mga audience, naniniwala! Kasi pag hindi maniwala, hindi wala. Mahirap ang tumawin kung walang maniwala. Naniwala sila, palakpak sila. At tumawin ka ang sirkista. Nakatawid siya, naglalakad sa lubid. Okay. Pagdating sa kabila, akala niya tapos na. Ako may bayad eh. Naniniwala ba kayo na makatawid ako yan sa lubid na yan na nakabisikleta? Sikleta yan. Siyempre nagdududa na. Bakit tali at kabisikleta? Kayo maniwala kayo makatawid? Sige, amin. O, amin. Kami tayo ha. Hindi nag-amin eh. Okay. At nakatawid niya. Grabe palakpakan. Standing ovation. Kasi hindi nila yun. Bakit ko? Pabalik ko. Kung talagang naniniwala kayo at bilib kayo sa akin, sino sa inyo ang sumakay at tatawid na ito? Wala kahit isa. What is the perfect illustration? Wow. Si Lord, kahit hindi kaya nating tawirin, tatawirin niya. Sasakay lang tayo sa Kanya. Eh, paano ka sumakay kung ang faith mo sa Kanya wala? Ang faith mo ay hindi gano'n, hindi sa Diyos. May faith ka lang pag may hindi. May faith ka lang pag hirap. Sabi ng Diyos, anak, tatawirin natin itong pagsubok na ito. Faith lang kailangan mo. To those watching, to those who are following this message, it's not my message. I have a dream, July 18. I've been in a place in a dream, walang maraming tao, pati na ko at biglang sinabi, Pastor, ikaw ang message. Sabi ko po sa akin, sino lang, saan kaya ito? Saan kaya lugar ito? I thought it will be in Iloan, I thought it will be in Mandawi, I thought it will be in Mindanao. Sabi ko lang tayo ito. And I truly believe in my friend, this is time. The message that I said, the message that I preach, is not my message. It's the message of God. It's an important, essential. It's time of the family. I would like to pray for those who are watching today. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Thank you, Lord, for revealing us today your power. Thank you, Lord, for igniting our faith once again, Lord, by the power of your words, oh God, by the presence of your Holy Spirit. Thank you so much, Lord, that you have told us, Lord. You keep on teaching us. You keep on teaching us in the word, Lord. Kaya namin tawirin, Lord, ang mga pagsubok na ngayon sa buhay namin, sa sitwasyon namin, Panginoon, mananampalataya namin. Lord, I pray, touch everyone right now. Every home, every houses, every leader, every family, Lord, watching today your message. Bless them in the name of Jesus. And let God, let the Lord reigns in your heart. Let the Lord reigns in your family. Lord, thank you. Thank you once again, Lord, the faith. For you are the author and you are the perfecter of our faith. Thank you for building us once again. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And God bless you. God bless you. Happy Sunday.
anything you wanted, diba? So, and also we need to activate by hearing the word of God. At the same time, by the time we hear or heard the word of God, so we need to believe in it. We declare, and then mo na i-claim na, Lord,